Sinong President Finch? Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Salamat po. Salamat po. Bakit siya pa? Kapag nalaman niyang anak niya itong pinagbubuntis ko, pipilitin niya akong ipalaglag to. Sandali! Kinakabos ka ba sa pera? Alam ba ng ama ng anak mo na binibenta mong katawan mo? Kakamali ka! Kahit sino pwedeng pumuna sa akin. Maliban lang sa'yo! Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin? Napigilan kita magbenta dati, pero hindi ko mapipigilan ang paglabastangan mo sa sarili mo! Magsalita ka! Bakit ba? Katawan ko to kaya ako ang magpapasya. Sino ka ba? Napadaan ka lang naman dati sa buhay ko. Kaya huwag kang makialam. Oy, ikaw pala yan. Bakit hindi ka na nagpatingin ng isang buwan? John! John! Nasugatan ka tuloy. Mr. David, bakit kayo nandito? Simula ngayon, wala nang papasok na kahit isang kagamitan ninyo sa mga ospital ko! Alis na! President Finch, pasensya na po kayo. Hindi ko kasi alam na babae niyo pala siya. Kung alam ko lang talaga, hindi ko na sana ginawa yun sa kanya. John, kilala mo yung babae kanina? Nagpatingin na siya sa akin dati. 5 buwan na siyang buntis. Ano? 5 buwan? Siya ba yung babaeng nakabigtas ng bracelet mo? So ikaw ang... Eh ano ngayon? Ang makasariling tulad niya, kahit dinadala pa niya ang anak ko, ay walang karapatang maging ina. Lalo na maging asawa ko. John! I-background check mo si Jade Clark. I-report mo sa akin lahat sa loob ng 1 oras. Joyce, anak! Mama! Anong ginagawa mo dito? Napakalamig pa naman. Hindi ka pa magaling. Hindi ka na lang dapat pumunta. Ma, dinalhan kita ng hapunan. Ayos lang po ako. Hindi po malamig. Ma, ito po yung paborito nyo. Ma, mahalagang nakakakain kayo ng maayos. Ang dami niyong trabaho. Gusto ko pong makatulong kahit konti. Matapos lang ang buwan na to, mababayaran ko na yung bill mo sa ospital. Tapos titigil na ako. Ha? Wag na po kayong umiyak. Ito po, tikman niyo kung masarap tong luto ko. Hoy! Jade Clark! Ang tagal kitang hinahanap! Ang sarap ng buhay mo dito, ha? Ha? Joel Wilper, bakit nandito ka? Napakalandi mo talaga. Sabi sa atin, nagbebenta ka dito. Ayaw ko pa sanang maniwala eh. Nakikipagrelasyon ka pa sa iba? At nagawa mo pang magpabuntis? Hindi ka ba marunong maya? Joel, tigilan mo nga ako. 15 taon na tayong hiwalay, kaya wala ka nang pakialam sa ipinagbubuntis ko. Hoy! Ha? Makinig ka. Kahit 50 taon pa tayong hiwalay, sa akin ka pa rin. Akin ang 200,000! Baliw ka na ba? Wala akong perang maibibigay sa'yo. At bakit naman kita bibigyan? Wala kang pera? Kung ganon si Joyce ang kukunin ko. Halika na! Ayoko po! Bitayan ko si Joy! Bitiwan niya ako! Ano ka ba? Nung may sakit ang anak mo, pinabayaan mo lang siya. Tapos ngayon kukunin mo lang siya. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? 18 taong gulang na siya. Pwede na mag-asawa. May ipapakasal akong kapitbahay sa kanya para pampaswerte. Nagbigay siya ng 200,000. Diyos ko naman! Tao ka pa ba, Joel? Anak mo si Joyce pero nagawa mo siyang ibenta. May sakit pa siya. Sisirain mo lang ang buhay niya. Bakit mo nagawa yun? Tumahimik ka! Ako ang ama niya. Kaya ipapakasal ko siya kung kanino kong gusto. Mamamatay na rin naman siya. Kaya papakinabangan ko na muna siya bago pa siya mamatay. Halika na! Kasama ka sa akin! Tama na! Tumigil ka na! Nasisiraan ka na talaga! Ako nagsilang kay Joyce. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin! Buisit ka! Wala kang kwenta! Hindi ka karapat-dapat maging ina! Sige, 2 taon na rin naman.
Nung huli kayo nakatikim ng latay mula sa sinturong to, gusto niyo bang ulitin ko yun? Ha? Tya! Walang hiya ka? Lumalaban ka sa ama mo? Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, ako papatay sa'yo! Hindi ako sasama kahit namatay pa ako! Ganon ha? Kung di ka pa rin sasama sa akin, yung nanay mo tang dinadala niya ang papatayin ko sa bugbog! Anong sabi mo? Pinagbubuntis niya ang tagapagmana ng pamilya natin? Ano ba hinihintay mo? Iuwi mo na siya dapat dito sa atin! Ang babaeng tulad niya, kahit dinadala pa niyang anak ko, hindi ko siya matatanggap. John, sa tingin ko hindi ganong tao si Jade. Baka nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan. Alam mong ikaw lang, ang lalaking tagapagmana ng pamilya natin sa loob ng 9 na henerasyon. Paano kung matigil na ang lahi ng pamilya natin sa'yo? Sabihin mo nga, paano mo haharapin ang mga ninuno natin yan? Tama na po, Ma. Ako nang bahala. Hello? President John, naimbestigahan na po namin si Jade Clark. 15 taon na siyang hiwalay sa asawa. 5 buwan nang nakalipas mula nang mabuntis siya. Nagtitinda siya ng alak ngayon sa Genting House. Madalas siyang lumalaban sa mga bisitang nang babastos sa kanya. Pero hirap siya sa buhay. May leukemia ang anak niya at ginagamot siya sa ospital natin. 50 to 60,000 kada buwan ng gamutan. Hindi siya makapagpa-check up dahil inuuna niya ang anak niya. Ang totoo, binalak pa nga niya magbenta ng Excel para lang sa pera. Kung iba na lang kaya. Kaawa-awa naman pala siya. Sa panahon pa naman ngayon, bihira na ang babaeng may ganyang kabuting asal. Kaya pala siya nagbebenta ng Excel at nagtatrabaho sa nightclub para may paggamot niyang anak niya. Nagkakamali ka! Kahit sino pwedeng pumuna sa akin, maliban lang sa'yo! Hindi! Kailangan kong madala si Jade at ang apo ko dito! Ma, sasama ko sa inyo. Sandali. Ihanda ang convoy. Mabukas ang lahat ng daan. Sa ngalan ng pamilya natin, siguraduhin ligtas siyang makakarating dito. Makinig kayo lahat! Makinig kayo! Asawa kong babae ito. Iba ang ama na dinadala niya. Nagtatrabaho pa siya sa nightclub kasama ang anak niya. Ang pinakamasahol pa, ayaw niyang ilayo ko, ang anak ko, sa kahihiyang ito. Ano mo klaseng ino yun? Nakakahiya naman yan. Anong klase? Hindi! Walang iya ka! Umaabot sa 600,000 ang gamutan ng anak ko, kaya 3 ang pinapasukan ko. Nag-iipon ako mabuti para may pambayad ako sa pagpapagamot sa kanya. Nung nagkasakit siya, hindi mo man lang siya dinalaw. Tapos ngayon ipakakasal mo siya sa isang hangal. Kapalit ng 200,000. Tao ka pa ba talaga? Ikaw ang walang hiya! Wala, nakalbo na pala siya. Ano pa naman yan? Napabayaan na ata. Walang iya ka! Hayop ka! Ako ang kalabanin mo! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Wala nang buhok sa ulo niya. Ipapakasal ko siya sa hangal. Sapat na yun. Wala kang alam sa ginagawa mo. Halika! Sumama ka sa akin. Sumama ka! Sama! Hindi mo Halika na! Bitawan mo siya! Walang magulang ang dapat nananakit ng sariling anak. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa mo! Visit ka? Sinusumpa mo ako? Ibibenta na rin kita! Halika! Sumama ka sa akin! Sumama ka sa akin! Lolo, tulungan niyo kami! Kung alam mong dinadala ko ang anak mo, poprotektahan mo ba kami ng anak mo? May bagong balita. Sinusugod ngayon sina Jade sa nightclub ng dati niyang asawa. Papunta na kami dyan. Kasalanan ko lahat to. Bilisan mo! Sumama ka sa akin! May dugo! Hayop kang bata ka! Pareho kayo ng nanay mo! Mga walang utang na loob! Walang iya ka! Hayop ka! Ang ganda ng samahan yung dalawa. Pwes pagsasamahin ko na kayo. Halika dito! Tawa na! Sasama na ako! Sasama na ako! Bitiwan mo siya! Sasama na ako! Sasama na ako! Joyce, wag! Diyan ka lang! Huwag ka sasama! Nagsisisi ka na ngayon? Huli na ang lahat! Babalikan din kitang hayop ko! John, hindi mo man lang ba ako ililigtas?
Tulungan niyo kami! Hoy! Bitiwan mo si Mrs. Finch!